Craving satisfied, kaya naman meron na namang isang nilalang na masaya. Akala ko noon mahirap lutuin to, pero madali lang pala. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginawa itong special kong turon na may langka. Hindi ko alam kung mahal tong nabili kong saba o sadyang ganyan na talaga ang presyo niya. Mga nasa 1 kilo yan, mga 8 piraso, tapos nasa 150 pesos siya. O 10 sa dirhams. Mahal na ba yun? Kasi feeling ko mahal siya. Pero okay na rin, at least paminsan-minsan kakain din tayo ng mga gusto natin. Wala na talaga akong idea kung magkano ang presyo yan since matagal na akong hindi bumibili. So sa paggawa ng turon, 4 na ingredients lang ang kailangan, pang 5 yung mantika. Kung tutuusin hindi naman na kailangan, optional lang naman yung langka. Pero minsan-minsan lang naman kumain, kaya gawin nating special, diba? At dahil 20 pieces yung aking pambalot o yung wrapper, hahatiin ko sa 2 yung saging. Para naman hindi masayang yung maiiwan na wrapper at saka maliit yung nabili ko, kaya kailangan hatiin pagkasyahin. So ayan, ilipat natin yung ating brown sugar sa isang lalagyan. Pakonti-konti lang ang lagay ng asukal para naman hindi masayang yung matitira kasi pag nabasa baka hindi na pwedeng maibalik. So pagka ready na yung ating mga ingredients, pwede na nating i-dip yung ating saba dyan sa brown sugar. Saka natin ipi-place doon sa wrapper. Ayan nga, kung mapapansin ninyo, medyo maliit yung ating wrapper. So lalagyan na natin yan ng langka. Ngayon palang naaamoy ko na yung langka. Ang sarap. So ayan, nag-try na akong magbalot. Medyo nahirapan nga ako kasi talagang maliit siya. Pero syempre, ipipilit natin yan. Ayusin na lang natin ulit. Nag-try pa nga ako ng ibang way kung paano yan ibabalot. Yung isa pa triangle, yung isa naman pa rectangle. Pero parang mas maganda kung i-sprinkle yung asukal kaysa yung sa dinidip. Kasi masyadong napaparami yung kumakapit na asukal doon sa ating saba. So yun nga, nung napansin kong hindi ko mailak yung magkabilang side ng ating turon, ginawan ko na lang ng paraan. Pero habang tumatagal, nagiging mas madali na. So mas maganda pala gawin yung pa-triangle. Tapos mas madali pala kung babasain na yung mga sides para mas madaling kumapit at mas madaling mag-lock. So ayun, feeling ko nakuha ko na yun talagang mas tamang pagbabalot. Perfect na siya, feeling ko. Kasing perfect mo na, Chos. At dahil naubos na yung aking saging at isang wrapper na lang yung natira, nilagyan ko na lang din ng langka. Kesa naman itapon ko, nilagyan ko na lang ng langka tapos ipiprito natin yan mamaya. Titikman natin kung anong lasa. Then after 48 years ng pagbabalot, eto na siya, ready na para iprito. So papainitin ko na yung kawali. Maliit lang yung ginamit ko para naman konti lang din yung makukonsumo kong mantika. At pag sigurado ng mainit na yung mantika, pwede na nating ilagay yung ating mga binalot. At pakinggan ninyo ang satisfying pakinggan ng pagsisizzle. O diba, pag nag-brown na siya, pwede nyo na siyang baligtarin at pag nakita ninyong golden brown ng pareho, luto na yan. O diba, ang ganda niyan tignan, ang sarap-sarap, kahit hindi ko pa nakakain, nasasarapan na ako, Chos. At eto na, the moment of truth, tikiman time na kung talagang masarap. So inuna kong tikman itong langka lang ang laman kung talagang masarap. Kahit mainit, ang sarap niya. At saka malutong siya. At sinunod ko naman tikman itong maliit, yung 1/4 lang na saging na saba. Dahil nga sinobra ako sa wrapper pero kinulang sa saging. Ayun lang, salamat sa panonood. Kain tayo. Thank you. Bye!